Heto na nga ako at bumalik ako kinabukasan sa music store kung saan ko nabili ang ZLX15 Kevlar passive speaker kahapon dahil nga sa sobrang bigat talaga ng ZLX15. Hindi ko kakayanin to kaya bumalik ako kinabukasan agad at kinausap yung manager na ipagpalit na lang sa ZLX12. Heto na at naiuwi ko na rin sa wakas ang ZLX12. Ang saya-saya ko dahil napalitan. Thank you so much sa manager ng music store na kung saan ko nabili at nagtiwala sila sa akin at naisauli natin ulit yung ZLX15 na sobrang bigat at binigay ang aking hiling, ZLX12. So, yan ang mga kasounds yung ating ZLX12 passive Kevlar speaker, no, kasi pinalitan natin yung ating ZLX15. Sobrang bigat talaga mga sounds. Kung napanood nyo yung buying unboxing natin and testing kamakailan in the previous video, so nagtest nga tayo, okay na okay po, walang problema po yung ZLX15 na passive speaker ng Kevlar. Napakaganda, malinaw, malakas ang tunog, nagustuhan ko talaga. Kaya lang dun ako parang nagsisi, 'di ba? Nabanggit ko na nagsisi ako kasi nung binuhat ko na siya, may kabigatan pala mga ka-sound sa totoo lang. So parang nagsisi ako ng konti kasi parang mabigat. So parang naisip ko parang ang bigat Parang 12 na lang sana yung binili ko. Napakabigat, yun lang talaga ang problema nun. Sobrang bigat, hindi siya applicable para sa mga tulad kong solo setup, no, na basic. So kaya kinabukasan agad bumalik ako sa store, pinakiusapan ko yung manager at salamat naman at pumayag siya agad, no. Walang paligoy-ligoy, diretso pinalitan niya agad at ito na yung kinuha ko na ZLX12. Mas maliit, mas magaan. So, very applicable para sa atin. Kaya kung magugulat kayo, bigla agad tayo nagka ZLX12 kasi pinalitan ko mga ka-sounds yung ating ZLX15. So, bubuksan natin siya ulit, unboxing, and then testing din natin siya ulit for the second time around. But this time, ZLX12 na. Ayan mga ka-sounds, so, kung napansin nyo, nagtubig-tubig yung ano ko. Parang dito ko sa kabuhat nung isang araw ng ZLX15. Sobrang bigat. So unbox natin to mga ka-sounds. Ayan mga ka-sounds, so sobrang gaan na lang sa pag-unbox ko. Natuwa talaga ako dyan kasi hindi ako nahirapan sa pagbuhat-buhat. I'm so happy sa product na ZLX12 Kevlar passive speaker na yan. So ayan ang mga ka-sounds na unbox na natin. So pasadahan lang muna natin, no, same lang naman. Yung body niya, speaker, may handle dito sa taas for easy carry. Sa side, meron din, yan. Kabila, meron din dito. And yung likod niya, yan, passive po, ZLX12. 700 watts, 8 ohms. Yan, input output. So ganito yung itsura niya, top view. May mga contours, sidings para pwede mo siyang gawing monitor, ganyan. So naka rubber footing na din yan. Yan, naka rubber footing. Meron siyang for pole mount, ready for pole mount na siya. So napakaganda, mas maliit, mas magaan na. Hindi ako nahirapan sa pag-unboxing ngayon compared dun sa ZLX15 na sinauli natin, no, at pinalit natin ng ZLX12. So actually ito naman talaga ang ang natitipuhan ko, yung size 12, no, for mid vocals. Ewan ko ba kung bakit nung nakita ko yung ZLX15 parang nabighani ako kasi kararating lang nun nung pagpunta ko sa shop, kararating lang talaga nun. Nasa labas pa yung mga karton. So parang nung pinabuksan ko, kasi gusto kong makita, parang na overwhelm ako dahil bagong bago talaga, dahil bagong dating. So parang, pero ito na yung tinetesting ko dun nung mga panahon na yon. Nung nakita ko yun, parang na overwhelm ako dahil bago nga, bagong dating. So yun ang napili ko.
Pero nung pagdating ko sa bahay, nakita nyo naman yung tinesting ko at nabanggit ko na rin sa aking video na sabi ko okay na sana, kaya lang mabigat at parang nagsisi ako. So parang nagsisi ako ng konti kasi parang mabigat. So, kaya kinabukasan agad bumalik ako at kinuha ko to, kinausap ko yung manager at good thing, thank you, shout out sa iyo bossing, hindi ko na lang babanggitin anong store at sino ang manager, basta yun, salamat dahil walang ka hirap-hirap, pinalitan agad. They trust me naman, matagal na akong suki sa kanila noon pa nung nag-uumpisa akong mag sounds. So yan, testing lang natin to mga ka-sounds. One thing na na-observe ko din pala mga ka-sounds, wala siyang yung parang ano dito, slot, no, tulad ng mga ibang speakers tulad ng Top Pro, wala siya. So hindi siya mountable, although tinry kong i-mount, ganyan yung itsura niya, pwede naman, kaya lang not advisable kasi nga wala siya yung parang slot dito na butas para patungan ng mga rubber footing kung gusto mong i-stockpile. So ganyan yung itsura niya, no, kapag nakapatong na sa tripod, napakaganda tingnan. Hindi na siya katulad sa ZLX15 na masyadong malaki. So ito tamang-tama lang talaga, hindi naman siya kaliitan. So talagang sulit lang, size 12. Sa bigat din, hindi na siya masyadong mabigat, although solid pa rin yung feel, may kabigatan ng konti, pero carry na for especially for solo setup mobile, no. Napakaganda. And when it comes to material, feel, same pa rin, napaka durable, antigas, no, matibay, plastic molded, same na same yan, ang ganda. So parang ano lang siya, standard size. So dito na nga pala ako nag set up sa baba at mag testing, di na sa taas kasi unang-una, sa as I've said, maliit lang, napakaganda, very compact. And when it comes to sound, na testing ko na din dun sa store, na compare ko na to nung kahapon pa during sa pagbili nga natin ng ZLX15 na pumalpak, almost the same yung lakas, although 1000 watts yun, ito 700 watts, pero hindi mo na masyadong ma-distinguish dahil halos parehas. Of course ito mid-high lang talaga, yung mid vocals talaga ang nilalabas nito, although meron din naman siyang pakunting-kunting bass. Anyway, yun naman din talaga ang hanap ko, as I've said, na 12, which is ewan ko nga ba't napabili ako ng 15 ng ZLX, but 12 talagang hanap ko kasi meron tayong Top Pro nga na nabili, nakita nyo na rin to sa vlog na pinakita natin na size 15, at kapag ma-combine natin tong dalawa to, 15 and 12, so mas gaganda yung tunog, no, kasi may bass yung 15 na Top Pro, which is ang kinagandahan sa Top Pro 15 na magaan siya kahit 15 siya, almost same ang bigat niya. 15 itong Top Pro, 12 yan, almost same lang compared dun sa ZLX na 15. Nagsobra, para akong nagbubuhat ng subwoofer nun mga ka-sounds, no. So comment kayo yung mga merong mga ZLX 15 passive, I'm sure you can relate sa sinasabi kong sobrang bigat. So ito na yung 12 sa harapan natin. Testing na lang muna natin, sound check na lang para marinig nyo rin. Although dito na nga ako nag setup sa baba kasi as I've said, parehas lang naman and very compact siya, maliit lang. So dito na lang sa baba, try testing natin. So ayan mga ka-sounds, connected na siya, no. Same connection lang din naman yan. So ito, left channel natin kulay blue, so nakasaksak yan dito sa ating ito sa channel 3. Ito channel 3, 4 channels kasi to. So yung left channel sa channel 3, and yung sa ito naman sa right, itong kulay yellow, sa right channel yan. So nakasaksak na din yan sa channel 4 dito sa baba. So same thing, yung mga line out nya, speaker out yan, kung nakikita nyo itong dalawang to. So sa 3 and 4 ko din yan sinaksak, and tatakbo yan dun papunta sa ating mga speaker. So ito na yung left channel natin. Ito naka-input yan from amplifier, left channel, speaker out. So nag-input siya dito sa left, and yung right channel din galing sa amplifier, speaker out, nag-input siya sa right channel o right speaker. So ayan yung setup natin, dyan yung ating mga equipments. So mag-ano na lang tayo, mag power on natin yung ating power control. Ito yung ating mixer, ito yung ating amplifier. So bababa lang muna natin to.
Same thing ang volume ng ating mga amplifier, pambaba natin. Yan. Alright. So nakababa na lahat. So power on tayo ng ating mixer. Una ang mixer, yan naka-power na. And then yung ating amplifier. Yun. So again, iharap lang natin to. Ating mga speakers for sound check later on. So ayan. Napakaganda talaga tingnan ng ZLX12 mga ka-sounds. Dito hindi na ako magsisisi. Okay na okay, I'm sure. Magandang tunog nito sa mid vocals, no. At saka magaan, di ba? Kayang-kaya na for solo setup. So ayan, naka-ready na yung ating laptop, no. Tumutunog na siya. So i-on ko na lang yung Bluetooth doon para mag-match sila. Alright, dito long press lang tayo. Button. 1, 2, 3 seconds. Yan, nagbi-blink. So namatay na yung sounds ng laptop. So nakakonect na yan. Big sabihin nakakonect. So akyat natin yung volume sa Unity lang. Unity. And then magbo-Bluetooth tayo. So ayan, bigyan natin ng signal. Angat natin yung Bluetooth fader para magka-sounds. Warm up sound lang muna. Oops. Hindi siya tumunog kasi hindi ko pala na open yung volume dito. Lagay na natin dyan sa 9 o'clock lang. Ayan, naka 9 o'clock lang yan sila. Pansin nyo. Bigyan natin ng signal. Warm up music lang tayo. Yun, tumunog na siya. Dandahan lang muna. Warm up, warm up. Yan. So, maganda pa rin, no? May lumalabas pa rin na parang ganun sa bass niya, sa bass. Although, syempre, expected, hindi kasing tubs ng size 15. Pero, lalaban to kahit outdoor. Marinig mo yung yung bass niya, yung tubs, yung bayo. Marinig mo yan. So, as I've said, i-combine ko ito sa ating 15, no? Mamaya, later, explain ko. Pero this time, pakinggan lang muna natin ang ang sounds niya. Right, magpalit tayo ng music mga ka-sounds. Yung yung tong drums lang, mga drums. Yan. So yan yung tunog kapag instrument, drums. Laksan natin ng konti. Yan. Para marinig natin yung palo ng instruments. So naka pa rin tayo, naka 9 o'clock lang din tayo. Mababa lang na volume level yan. So nilaksan lang natin konti yung ating fader. Yan. So yan yung tunog niya sa drums. So rinig na rinig mo yung mga palo ng mga rim shot ng mga snare. Ang sarap pakinggan, malutong kasi nga size 12 yan. So kapag bumababa yung size ng speaker, 12 inches tapos 10 inches, mas malutong yung mga tunog pang vocals, or 8 inches, mas marinig mo yung mid sound niya. Pero ako, I prefer 12 lang, no? I prefer 12, 15 and 12. So ayan mga ka-sounds, lalo na pag may subwoofer na kapares, maganda yan para pakinggan. So yun, ang sarap pakinggan ng tawag nito, ng snare drum, pak, yung parang pak, gumagano'n talaga. Oh, ayan diba, rinig nyo naman. Kasi nga pang mid range talaga to eh. Perfect na talaga mga ka-sounds, no? So ang sarap na talaga sa pakiramdam, wala nang bahid ng pagsisisi, di tulad nung nabili ko ang ZLX15 first day pa lang nung sinet up ko siya sa taas, sa rooftop.
buhat-buhat ko siya, karga-karga ko siya, akyat panaog sa hagdan, talagang naramdaman ko yung pagsisisi. Hindi pa ako nakapag-set up, nakapag-sound check, ramdam kong pagsisisi dun sa ZLX 15 na passive. Kasi nga sa sobrang bigat at nagtubig-tubig nga yung ano ko dito, konti. So sa sobrang bigat, pero dito binubuhat ko pa lang siya, ramdam na ramdam ko yung excitement, no? Kasi yung perfection, kasi sobrang ang sarap bitbitin, ang sarap kargahin dahil feel na feel mo yung quality ng product dahil may kabigatan siya ng konti, yung ZLX12 natin ngayon, pero hindi naman kasing bigat ng ZLX 15. Tamang-tama lang. So parang ang saya lang sa pakiramdam na kapag binubuhat mo yung ZLX 12 habang nagsiset up ka, alam mong quality yung speaker kasi ramdam mo yung weight niya na tamang-tama lang. And it proves naman sa tunog, 'di ba? Kung pakinggan nyo, talagang napakaganda. Balak ko pa nga bumili ng nito ng dalawa pa sa susunod na kapag may tuloy-tuloy tayong booking, kasi ang sarap nitong i-set up sa gawing monitor, no? 4 na ganyan kapag nagpo-full band ka, ang sarap. Tapos yung power speaker natin, yun ang ipang house natin. Pero for the meantime, ito gagamitin ko itong ZLX12 monitor na rin kapag may mga acoustic. Tapos yung ating Top Pro, ito Top Pro 15, yan ang gawin nating front of house. Tapos ito pwede natin gawing monitor, floor monitor kapag merong mga acoustic setup, no, or semi full band na gumagamit ng mga digital drums. And then kapag mga events naman, pwede rin ito, or madalas talaga kaya bumili ako ng powered para indoor, easy to set up, itong ating Top Pro 15. Yan pa rin ang ating front house, pero kapag merong mga front of house pala, kapag merong mga mas malalaking event like large room, as I've said, small, medium, large room yan eh. Kapag mga large room, hindi nakakayanin ng Top Pro 15 natin yung area, pwede nating reinforce tulong ng ZLX 12, no? Para maging mas malakas, makaya niya. So napakaganda. Although meron pa naman akong DIY na D12 rin, ito sa baba, D12 na DIY na Tosundra ang speaker. So kapag i-combine ko ang ZLX12 and Top Pro 15 for front of house and then acoustic, meron pa tayong pang monitor, yung ating ito 12 na Tosundra DIY. So ayan mga ka-sounds. So ayan, pinalitan ko ulit yung sounds, no, yung dating naka drum fills, pinalitan natin ng full sounds na may kompletong instruments, bassy, medyo bassy. Ayan. Ayan, sinubukan ko tong music ni Sir Christian Naive, Thank you so much, Sir Christian Naive, sa mga ginagawa mong mga sample music remixes, no, dahil walang copyright. Malaking tulong yan para sa amin na nagsa-sound check na hindi kami nakaka-copyright. Kaya shout out Mr. Christian Naive, supportahan nyo rin siya. Ayan. Yan po yung sound niya. So once again mga ka-sounds, hindi ko na patatagalin tong video na ito kasi unboxing na parang switching na rin, no, from ZLX 15 to ZLX 12 na pinagpalit nga natin agad kasi alam nyo na dismaya ako sa bigat, na sobrang bigat ng ZLX 15, kaya bumalik tayo sa store at binalit natin tong ZLX 12 at ito na, very contented na tayo, satisfied tayo sa performance, especially sa weight, sa bigat, no, dahil magaan na siya, magaan na ating ZLX 12. So when it comes to performance, parehas lang, maganda, clear, malinaw and malinis, no. So ayan, thank you so much sa panunood. Until next, kita tayo. God bless and to God be the glory.